Manang Malacanang na natanggap ng Interpol National Central Bureau Manila ang opisyal na kopya ng arrest warrant ng ICC ngayong Martes ng madaling araw. Isinilbi ito ng Prosecutor General sa dating Pangulo pagdating niya sa Maynila mula Hong Kong. Kaugnay niyan, may live update na kasama nating si Pia Gutierrez. Pia. Yes, Jeff, sa ngayon ay naghihintay pa tayo sa pagsisimula ng press briefing na Malacanang patungkol sa nangyaring pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaninang umaga sa bisa ng warrant ay nilabas ng ICC sa kanyang kasong crimes against humanity kaugnay ng madugong war on drugs. Pero nauna nang kinumpirma kaninang umaga ng Malacanang sa isang statement ng PCO ang pagtanggap ng Interpol Manila ng opisyal na kopya ng warrant of arrest mula sa ICC kanina madaling araw at kanina nga pasado alas 9 ng umaga ay sinagawa ang pag-aresto sa dating Pangulo sa NAIA paglapag nito mula sa Hong Kong kung saan dumalo itong sa pagtitipon ng kanyang mga taga-suporta. Siniguro rin ng Malacanang na nasa mabuting kalagayan ng dating Pangulo at sinuri siya ng mga doktor ng gobyerno. Mayroon din naman ng suot na body camera ang mga opisyal ng PNP na nagpatupad ng warrant. Sa ngayon, Jeff, ay hindi pa nagbibigay ng anumang payag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungkol sa pag-aresto ni dating Pangulong Duterte. Pero matatandaan na nauna nang sinabi ng palasyo na handa sila para sa anumang posibleng mangyari dala ng pag-arestong ito, kabilang na ang posibilidad ng pagkakaroon ng civil unrest sa ilang bahagi ng bansa. Samantala sa isang Facebook post, sinabi ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na hindi tama na sisihin ni dating Pangulong Duterte ang gobyerno ng Pilipinas sa kanyang mga hinaharap na legal problem ngayon. Ayon kay Enrile, hindi kasalanan ng batas ng Pilipinas ang kanyang mga kinakaharap na problema dahil ito umano ay base sa mga batas na pinapatupad ng ICC. Matatandaan natin na nauna ng kinwestiyon ng kampo ni Duterte ang legalidad ng kanyang pag-aresto at kinwestiyon na hindi man lang na-serve sa kanila yung mga kaso na kanyang kinakaharap ngayon na anila ay nabasa lamang ng Pangulo mula sa dyaryo. Dapat din umano nga alam ng mga otoridad ayon sa kampo ni Duterte ito na dapat din alam ng mga otoridad ng Pilipinas na bago magsampa ng kaso ay kailangan muna magsampa ng complaint na sasagutin nila sa isang counter affidavit dahil umano dito ay questionable ang silbing warrant of arrest. Pero ayon kay Enrile ay dapat umano ay magsumikap ang mga abogado ng dating Pangulo na makakuha ng kopya ng mga kaso niya sa International Criminal Court para malaman nila kung bakit siya pinapa-aresto ng ICC. At yan muna ang latest mula dito sa Malacanang, Jeff. So Pia, syempre lahat ng katanungan ay para nakapako ngayon sa Malacanang. Ang tanong ng maraming mga eksperto, ang tanong ng mga even kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Una siguro, Pia, malinaw na ba kung saan ang punta ni Pangulong Duterte? Saan siya tutuloy? Matapos ito, magpapagabi ba muna doon sa Villamor Air Base? Yun, ang rason kung bakit tayo nakaabang lahat dito sa Malacanang para malaman natin kung ano talaga yung susunod na mga kaganapan dahil syempre sila mga eksperto na ang isang suspect na pinapa-aresto ng International Criminal Court ay dapat ilipat sa ICC Detention Center sa The Netherlands. So, kailangan natin alamin yung detalye kung kailan ito mangyayari at kung mangyayari pa ito. Lalo na alam natin na mayroong mga pag-question dito sa legalidad ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, Jeff. Maraming salamat, Pia Gutierrez. Kantabay naman si Adrian Ayalin sa Korte Suprema kung saan nagtungo kanina ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narinig po natin yung bahagi na naging pahayag ni Israelito Torion, yung counsel po ni Pastor Apollo Kibuloy. Adrian, kwentuhan mo kami tungkol sa TRO dyan. Oo, Jeff, immediate release o ibig sabihin, agarang pagpapalaya. Ito yung hiniling ni Attorney Israelito Torion, yung isa sa mga tumatayong abogado ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At alam mo, halos hindi na nga siya umabot pero syempre abot pa rin siya before yung 4:30 deadline dito sa docket records o yung judicial record section ng Korte Suprema. May nauna na kanilang mga staff at umabot naman before the 4:30 deadline at dumating na nga rin si Attorney Torion at opisyal na naisumite yung kanilang petition for certiorari and prohibition.
bukod doon sa immediate release, ang hiling nila kasi ay nakaangkla doon sa pananaw na wala na ang Pilipinas sa jurisdiction ng International Criminal Court. Dahil nga yung pagbitaw noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2018, nag-withdraw ang Pilipinas at naging effective yan noong 2019. So doon nakaangkla yung mga sinabi ng mga argumento ni Attorney Torion na wala na nga ang Pilipinas sa jurisdiction ng ICC. So ibig sabihin, lahat ng mga aksyon kanina ay dapat, yun yung kinukwestiyon nila, yung legalidad no yun. Ang pananaw kasi ng kampo nila Attorney Torion ay dapat hindi nangyari yon dahil nga hindi legal yung isinagawang iyon. Ang respondents dito sa petition for certiorari, ito ay sa pangunguna ni Executive Secretary Lucas Bersamin at sinundan ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, ang mga pinuno ng Philippine National Police, si Police General Romel Marbil, at ang direktor ng Criminal Investigation and Detection Group na si Major General Nicolas Torre. Kasama rin si Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at iba pang mga opisyal pati sa Bureau of Immigration. Ngayon ay parang medyo summer break, hindi naman talaga nakabakasyon yung mga maestrado, pero syempre sa nakita natin bukas yung docket section, pero syempre aabangan pa natin kung ano yung magiging aksyon ng mga maestrado tungkol dyan. Ang balita nga natin kanina, walang unbank session dahil naka-writing break at nagsusulat ng desisyon ngayon yung mga maestrado. So aabangan natin kung ito ba ay aaksyonan agad ng mga maestrado at may pagbibigyan o kaya ay hihilingin. Ang normal kasing nangyayaring proseso rito din, Jeff, ay hinihingi din yung komento noong mga respondents. So isa-isa yan na dapat ay magkomento muna at saka syempre ay aasahan natin na magkakaroon din ng desisyon tungkol dito sa petition for certiorari na inihain ni Attorney Torion. Jeff? Maraming salamat, Adrian Ayalin.